Good afternoon everyone. Ngayon tatalakayin natin ang kalagayan ng mga Pilipino. Ang mga manggagawang Pilipino ay nagiging biktima ng pang-aabuso at pagsasamantala ng mga kapitalista at producer. Kahit alam natin kung gaano sila kahalaga sa ating ekonomiya, hindi lahat ng kanilang pangangailangan ay naipagkakaloob ng pamahalaan, mga kapitalista at producer. Kaya sa ganitong sitwasyon, humahanap ang mga manggagawa ng matatakbuhan at mahihingan ng tulong. Unyon ng mga manggagawa. Sa mga sandali na kailangan ng mga manggagawa ang tulong at sa oras ng kagipitan, ang mga manggagawa ay humihingi ng suporta at tulong sa unyon. Ang unyon ay isang organisasyon na tumatangkilik at nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Ito ang nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga manggagawa at nagsisilbing tagapamagitan sa pamagitan ng pangasiwaan at manggagawa. Papel na ginagampanan unyon bilang tagapamagitan. Manggagawa, unyon, pangasiwaan. Ang labor union ay samahan ng mga manggagawa ng iba't ibang gawain o industriya. Ito rin ang pinakamalawak na uri ng unyon dahil sakop nito ang dalawang uri ng unyon. Ang company union naman ay samahan ng mga manggagawa sa isang kumpanya na suportado ng may-ari nito. Ang industrial union naman ay isang organisasyon ng mga manggagawa sa union naman ay organisasyon ng mga manggagawa sa isang tiyak na industriya. At ang craft trade union ay samahan ng mga manggagawa sa isang gawain. Mga layunin ng union. Pagkalooban ng suporta ang mga kasapi, tamang oras ng paggawa ng pasilidad, magkaroon ng makatarungang sahod at iba pang benepisyo. Mga batas na nagpoprotekta at nangangalaga sa mga karapatan ng mga manggagawa. 1. Maternity leave. Ang batas republika na ito ay nagsasaad na dapat pagkalooban ng Number 1. Maternity leave. Ang batas republika na ito ay nagsasaad na dapat pagkalooban ng maternity leave ang mga manggagawang babae na magsisilang ng sanggol at may tatanggapin din sahod sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa Civil Service Commission, ang kababaihan na magsisilang ng sanggol ngunit walang asawa ay may karapatan din sa maternity leave. Pag-eempleyo ng mga babae at bata. Pag-eempleyo ng babae at bata. Ito ang batas republika na nagbabawal sa pag-eempleyo ng mga bata at babae na wala pa sa tamang edad sa mga industriyang makapipinsala at mapanganib para sa kanilang katayuan. Ito rin ang batas na nagbabawal sa diskriminasyon sa kababaihan sa paggawa. Number 4. Termination pay leave. Ito ay nagsasag na ang pagtatanggal sa trabaho ng isang manggagawa nang walang sapat na dahilan ay iligal, kaya nararapat siyang bayaran ng pangasiwaan. 5. Paternity leave. Ito ang nagtatadhana na ang bawat ama ng tahanan na naghahanap buhay ay pinagkakalooban ang 7 araw na paternity leave na may tatanggapin din na sahod sa sandaling kanilang asawa ay magsilang ng sanggol.